nila tanggapin ang bautismo, ay malaman nila ang mahalagang bagay na ibibigay nila. Kaya hinihiling namin ang pasensya at ipaunawa po sa kanila ang bawat bautismo, bawat misyon na ibigay ng hapon sapagkat ito ay kaligtasan ng kaluluwa. Kaya samahan po kami ang nagsisikap ko ang lahat ng naririto ang mga saksi sa bautismo. Samahan po kami Sabi po ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso sa ikalawang kabanata sa talatang 12, ang sabi niya po, kayo noong panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo, mga hindi kabilang sa bansa ng Israel, mga taga-ibang lupa, tungkol sa mga tipan ng pangako, walang pag-asa at wala kayong Diyos sa sanglibutan. Datapot ngayon kay Kristo Jesus, kayo noong panahon na kayo ay nalalayo, kayo ay inilapit sa dugo ni Kristo, sapagkat siya ang ating kapayapaan, na kanyang pinag-isa ang dalawa, giniba ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay. Inalis ang pagkakaalitan sa pamamagitan ng kanyang laman. Kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan na ito ay inalis din upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang bagong tao. Sa ganito, ginagawa ang kapayapaan. At upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamamagitan ng krus na sa kanya'y pinatay ang pagkakaalitan. At siya'y naparito at ipinangaral ang kapayapaan sa inyong nalalayo at ang kapayapaan sa mga nangalalapit, sapagkat sa pamamagitan niya tayo ay may pagpasok sa isang espiritu patungo sa Ama. Kaya nga, hindi na kayo mga tiga-ibang lupa. Sabi po rito, hindi na kayo mga tiga-ibang lupa at mga manlalakbay sa mundo, kundi kayo'y mga kababayan na nakasama ng mga banal at sangbahayan ng Diyos, na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, na si Kristo Jesus ang pangulong bato sa panulok, na sa Kanya ang buong gusali na nakalapat na mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon, na sa Kanya itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. So ito po yung sulat ni Apostol Pablo, mga kapatid, no? Sa panawagan po niya sa mga hindi po kabilang sa bansang Israel. Hindi naman talaga tayo kasama sa tinatawag na yung tinatawag noon na bayang banal. Pero nang dumating ang anak ng Diyos at namatay sa krus, yung kanyang dugo na itinagas niya sa krus ay ipinahayag sa buong mundo upang anuman ang lahi natin, makakalapit tayo sa Diyos. Sabi ng Biblia, noong araw, wala pa tayong kilalang Diyos, hindi pa natin alam ang tunay na Diyos. Pero nang dumating si Kristo na ating manunubos, tagapagligtas natin, ipinakikilala sa atin ang daan patungo sa Diyos. Kaya ang ating pananampalataya, ganito po yun. Naniniwala tayo, para makarating tayo sa Diyos, dadaan tayo kay Kristo. Si Kristo ang daan patungo sa Diyos. Amen po ba, mga kapatid? At sinasabi din ng Biblia na dahil sa dugo ni Kristo, ang alitan ng tao at ng Diyos ay inalis na. Ibig sabihin po, dati, galit ang Diyos sa atin kung wala tayo sa tinatawag na wala tayo sa piling niya, no? Kasi magkaaway naman talaga ang Diyos at ang tao dahil sa kasalanan. Pero dahil sa pangtubos na Diyos din ang nagbigay, dugo ng kanyang anak, nagkaroon tayo ng access. No, nagkaroon tayo ng sir? Nagkaroon tayo ng tinatawag na naglagay ang Diyos ng tigapamagitan, no? Para tayong lahat ng mga nasa dilim, makarating tayo sa liwanag. Kaya ang sabi po ng Biblia, dati kayong nasa dilim pero inilipat na kayo sa liwanag.
Dati kayong patay, pero binuhay kayo. Dati kayong walang pananampalataya, pero ngayon, binibigyan tayo ng pananampalataya. Dahil po yan sa biyaya sa atin. Maganda po yung sinabi ng Bible, mga kapatid. Tingnan niyo po, ang sabi po, ang nakalagay, ang sabi po rito, may sinasabi rito no, na pinagkakasundo tayo sa Diyos at gayon din sa bansang Israel. Kasi di po ba, mayroong alitan sa Middle East pagdating sa relihiyon na ang problema, ang Israel kasi tingin nila kapag hindi tayo kasama sa kanila, hindi tayo ligtas. Ganun po. Ang tingin din naman natin sa kanila dahil hindi nila tinanggap si Jesus, wala rin silang kaligtasan, pero ang ating paniniwala po, si Jesus ang nagbibigay ng pagkakasundo sa atin. Amen po ba? Magkakaroon ng pagkakaisa ang mga tao pagdating sa pananampalataya dahil kay Kristo. Kaya sir, may sinasabi sa Biblia na totoo na dahil sa katotohanan, may sinasabi na kailangan panindigan natin yung totoo, tama ba sir? Pero may sinasabi din sa Bible na dahil kay Kristo din, pwede tayong makatawid sa iba't ibang tao, di ba? Magkaroon ng kasunduan ang tao dahil nag-provide ang Diyos ng dugo. Kaya alam nyo po, yung simbolo po ng bautismo, ang ibig sabihin po nun, yung dati mong pagkatao mamamatay na dahil yung dugo ni Kristo na ipinanghugas sa atin, magbibigay sa atin ng pagbabago. Cleansing. Yun po yun. Nililinis tayo sa ating mga kasalanan. Immerse. Yun po yun. Kaya, yung bautismo po, simbolo yan ng kamatayan. Yung talagang totoo na. Ang akala kasi nila, pag binabautismohan, yung parang, di ba, tawag natin, binyag, di ba? O, binyagan na natin kasi di ba, parang gano'n. Tapos, wini-welcome pa natin, welcome sa Christian world. Pero ang totoo nun, pinapatay ang tao. Yun ang bautismo, may pinapatay sa atin. Kaya po, akala kasi nila parang wini-welcome lang sa relihiyon. Welcome ka kasi nagpabautismo ka sa sekta namin. Hindi po yun ganun, hindi po yun ang turo. Ang turo ng Bible, may papatayin sa atin sa bautismo. Second Kaya step po yan ng ang akala nila ritual lang, hindi po. May papatayin sa atin. Kaya ang simbolo po ng paglubog sa tubig, pinapatay yung dating pagkatao. Kailangan yung mga dating bagay na nagdudulot ng alitan natin sa Diyos dahil sa kasalanan, yun ay papatayin. Kaya di ba sir, ang Panginoong Jesucristo pinatay din pinatay sa krus ng Kalbaryo. Kasi po, ang ibig sabihin nun, yung kasalanan natin nasa kanya, kaya namatay siya. Kaya kaya pinatay din siya So lahat ng gustong mabago, mamamatay. May proseso ng kamatayan. Kaya ang sabi ng Bible sa atin, pabautismo kayo kasi ibig sabihin, papatayin yung dating pagkatao natin. Ngayon mga kapatid, kapag inalis na tayo roon sa kamatayan, ibig sabihin, pag nakalubog ka na sa kamatayan, pinatay ka na, pag iniahon ka uli, ano pong simbolo mga kapatid? Pag iniahon ka uli, ibig sabihin bagong buhay. Nagkaroon ng muling pagkabuhay. Resurrection po yun. Kaya si Kristo mula sa kamatayan, nabuhay. So, nagpapahayag po na sino man ang nakay Kristo ay bago ng nilalang. Amen. Ibig sabihin po, naglagay ang Diyos ng bago sa atin. Kaya siguro ngayon po, may mga magpapabautismo po, tayong mga kapatid, wala kayong mararamdaman, parang simple lang, no? Pero, tinitiyak ko po sa inyo, may mararamdaman kayo pagkaraan ng ilang araw, ilang buwan, ilang taon. Makikita nyo po na ang Diyos ay may pagkilos na ginagawa sa inyo. May ginagawa po siya. Kasi po, sinunod natin yung utos niya na bautismohan natin yung lahat ng mga kapatid na gusto nilang sa pangalan ng Panginoong Jesucristo ay ilubog sila. Si Jesus ang unang modelo nun Lilinawin po natin itong mga bagay na to. Ikalawa po, ito yung isang bagay na gusto rin nating linawin na hindi po ito ang nagdudulot ng kaligtasan sa atin. Ligtas. Ito pong bautismo ay nagpapahayag na mayroon na tayong alam sa kaligtasan. Ibig sabihin po, kilala nyo na si Jesus, mayroon na kayong aral na natanggap na ang pananampalataya at pagsisisi ng kasalanan ay mahalaga. Amen po ba? So kapag tinatanggap po natin yon, dadaan na tayo sa bautismo. Ganun po yon. Ang akala ng iba ganito, pabautismo ka muna tapos tsaka mo tanggapin si Jesus. Hindi ganun, di ba? Tinatanggap mo muna si Jesus sa buhay mo, nagsisisi ka, bago ka nagpabautismo. Ang ibig lang pong sabihin nun, may alam na kayo sa kaligtasan. Mayroon na po kayong alam na ang kaligtasan, ang turo sa amin, magsisi kami sa aming mga kasalanan, tanggapin namin si Jesus sa aming buhay,
At pag nangyari po yun, sumasampalataya kami na tinanggap din kami ni Jesus. Ganun po. So, mahalaga yon mga kapatid. No? Ang utos po sa atin, tingnan nyo po yung sabi sa Marcos, ito po yung binabanggit din po ito sa ibang samahan pero pakinggan po natin magandang sinasabi. Okay, sabi po sa Marcos, mga kapatid, sa huling kabanata, may nakalagay po, sabi rito, sa 16 na kabanata, sa talatang 15, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Nakita nyo po, no? So kung titingnan nyo po, ang sumasampalataya at mabautismuhan, yung iba baliktad eh. Ang mabautismuhan at sumasampalataya, kailangan muna may pananampalataya tayo. Amen po ba? Kasi po ano yan eh, pag sumasampalataya tayo sa Panginoong Jesucristo na ating Panginoon at tagapagligtas, nagsisisi tayo sa lahat ng kasalanan, given mga kapatid na patatawarin tayo. Amen po ba? Tsaka tayo dadaan sa bautismo. So yun po yun. So ibig sabihin po, may initial na po kayong kaalaman sa kaligtasan. Ibig sabihin po, may katiyakan na tayo, at least sa karanasan natin na tinanggap na ako ng Panginoon, willing akong magsisi sa kanyang harapan. Ibig sabihin, kinahabagan niya ako. So, willing na ako magpabaptize. Yun po yun. So, mga kapatid, hindi po Ano din yan, Lalab? Deklarasyon sa amin, deklarasyon Okay. yan na handa kang sumunod sa ayun, lahat. ito pa po yung isang Obedience. mahalagang Act ng obedience yan, opo. ng maligtas At ka. isa pa po Act of sa obedience. itinuturo po sa bautismo, yung pagsunod po sa kalooban ng Diyos. No? Ano po yan, ibig sabihin po, sinusunod natin yung kanyang inutos sa atin bilang pagsunod sa sinabi ng Panginoong Jesucristo. Kasi ang sabi po rito, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. So, ano po ito eh, sinasabi rin ito ng iba't ibang sekta. Aanib kayo sa isang sekta para maligtas kayo, di ba ganun yung turo? Sa atin po, ang pinakamahalaga, ma-born again tayo. Amen Okay. po ba? Doon lang po tayo magiging kaanib sa church ni Jesus Christ kapag tayo po ay born again. Yun po. Kasi sir, ang sinasabi ng iba, mga kapatid, no? Pag umanib ka na sa sekta, born again ka na. Parang ganun. Para bang maboborn again ka pag nag-iba ka lang ng religion, born again ka na. Parang ganun, ano? Hindi totoo po yun, no? Ang totoo po nun ganito. Ang born again, iba po yan sa nagpalit ka. Kasi pag born again po, gawa po ng Diyos. Kapag ikaw ay pinanganak na muli, gawa ng Diyos sa'yo po yun. Diyos ang gumawa sa'yo. Hindi mo siya desisyon. Hindi ka lang nag-decide na, ay, mula sa pagiging Katoliko, ay lilipat na ako ng ibang relihiyon. Born again na ako. Hindi po ganun ang born again. Malalim po yun. Ang born again po, hindi ka lang lumipat. Pinatay yung dati mong pagkatao. Yun po yun. May namatay sa'yo, hindi ka na yung dati, at binigyan ka ng Diyos ng bagong buhay. Ibig sabihin po, pag nilubog na po kayo, yun po yung dati nyo. Pag angat po natin sa tubig, may bago na po sa inyo. Kaya manalangin tayo mga kapatid. Na-imagine ko rin yung Lalab niya si Jesus, di ba, binabautismuhan. Tama. Ng water baptism ko, ano ko yun eh. May sasabihin ng Lord na, kasi nagdideklara ka na handa kang sumunod sa Diyos eh, kaya ka nag-uubi ng water baptism eh. Tama, opo. Na sa Jesus, di ba, sinabi ng Panginoong Banal na Espiritu na, di ba, dumaba yung kalapate na ito ang anak kong kinalulugdan. Di ba, ibig sabihin ang water baptism kasi ayaw ni Satanas yan. Kasi ayaw ng enemy na sumunod ka sa Diyos. Tama, oo. Ang water, kasi may maraming religion na hindi eh. Opo. Kaya ano yan, lalo na sa, hindi po yan Tama. eh. Kaya dito po, sinusunod natin yung, tama po yung sinabi nyo no, na pagsunod sa gusto ng Diyos. Ito yung gusto niya eh, na talagang mag-undergo tayo ng bautismo. Amen. Sige po, at hinihiling ko si Tita Virgin na ipanalangin yung mga dadaan sa bautismo, Tita. Pag-pray natin sila. Opo. Lord Jesus. Salamat po, Lord, sa araw na ito, Lord, na great sa iyo, na kami po, Lord, ay lumapit sa inyo, Panginoon. Lalapit po namin sa inyo ang mga kapatid, Lord, na sila po ay babautismuhan, Panginoon. Sila po, Lord, ay inyong lingkod, Panginoon, na sila po, Lord, ay handang magsisi sa lahat ng mga gagawin sa kasalanan. At Lord, alam po namin, Panginoon, na sila po ay inyong gagawin
gabayan, Panginoon, sa paglubog sa tubig hanggang sa paghaon, Panginoon. Nalis sila po, Lord, ay magkakaroon ng panibagong buhay. At alam ko po, Lord, na may plano kayo sa bawat isa sa kanila, Panginoon, kung bakit nangyari ito. Ginawa niyo po itong araw na ito, Panginoon, na sila po ay mababaw sa buhay. Yes, Lord. Kaya Lord, maraming salamat po at nawa patuloy na gamitin po ninyo ang aming pastor, Panginoon. At alam po namin, Lord, na marami pa po siyang maliligtas na kaluluwa, Panginoon. Hindi lamang po ito, mga kapatid namin ito, kundi Lord, may mga darating pa pong kaluluwa, Panginoon, na Yes, Father. sila po ay maliligtas, Panginoon. Dahil napakahalaga po Yes, sa amin Father. ito, Panginoon. Opo. Kami po, Lord, ay inyong tawagin, Panginoon, at magsisi sa lahat ng mga Opo, kasalanan, Dak. Panginoon. Yes, Ay, Lord. Lord, hindi po kami magsisisi, Panginoon, Lord. Hindi po kami maliligtas, Panginoon. Yes, Lord. Kaya maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon. Na ibinigay po ninyo ng kaligtasan sa mga kapatid namin. Yes, Lord Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Awit Okay, muna. Awit muna tayo mga Bro, kapatid. awit mo. At May kausap ata si bro eh. awitin po natin. Anong song? Ano po, I have decided to follow Jesus. I have decided. To follow Jesus, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Not turning back, not turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Not turning back, not turning back. Na fall in line. Hihingin ko po si Sir Alan na sumama sa atin at si Rene. Rene. Pila po kayo, tita. Diretso na po kayo, ate. Dito po banda. Well, nakapila lang dito. Lom, pasuyo muna ako, bebe ko. May hagdanan dyan, ingat kayo, may hagdanan po. Ayan, ayan, dito pa Sir Alan banda. Kahit dito pa Sir Alan, katangkang ano. Sige pa po sir, para madali pong umano, madaling mailubog. Lab dito lab, kay Sir Alan. Kay Sir Alan, oo. Wala na hagdan dito. Mataas kasi, ayan, para sila ate, ano lab, ikaw na mag-ano lab. Sige na lalab, ano na dyan? Doon. Sige na ate. Parapin mo lalab si Tita G sa'yo. Rene, sa kabila ka bro. Pawakan mong ilong lalab. Ang ilong niya lab, pawakan mong ilong.
namin ang operasyon. Tawagin mo. Panginoong Yesu Cristo ay kahabulin po. Alalayan niyo po siya. Dahil siya po ay nagkukumit na sa inyo. Bilang aming kapatid. Bilang Hallelujah. tinawag Ama bilang inibing anak. Jesus. At bilang isang kaluluwang kinahapoon. Amen, Salamat Lord. po sa inyong biyaya. Tita Birdie, sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, sa pangalan ng Panginoong Yesu Cristo, ikaw po binabautismo. Tita, hawakan mo ang ilong, pahawakan mo ang ilong niya, lab. Tita, anuhan mo ang ilong niyo. Ilong mo po. Para hindi ka makakunan po bilang. Sige. Iga, Ng Panginoong Yesu Cristo, ikaw ay binabautismo. iyaan niyo lang, tita, sila. Iyaan niyo lang. Congrats, tita. God bless. Dito muna kayo, tita. Tita, dito muna po kayo. Ate Ruby. Galili ka hindi pa, di ba? Hindi pa po. Di pa, ikaw? 12 pa po daw, sabi ni Ino. Ah, sige, okay. Pwede na. Mainit sa dingding. Ilubog mo rin pati kamay lang. Ang ng biyaya po, yung pinahayag sa amin, lumago po sa kanyang sa akin. Dumalo sa kanyang sambahayan. Amen. Kyrie, dito muna ikaw, bebe, sa mababaw. Doon muna ikaw, bebe. Malab sa medyo malalim kayo, malaki si Peter eh. Para hindi. Para may lubog lahat si Peter, baka hindi may lubog lahat. Lord, yes. Ang init. Grabe. Kaya ka rin. Ang Panginoong Yesu Cristo ay sumaiyo. Panginoong Yesus, magpagbigay kay Peter. Siya po ay tatalaga ng kanyang buhay sa kitang biyaya na pinahayag sa kanya. Sa pangalan niyo tumatawag kami. Kaya sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, sa pangalan ng Panginoong Yesu Cristo, kapatid na Peter, ikaw ay binabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoong Yesu Cristo. Kahabagan ng Panginoong Yesu Cristo na sumainyo ang kanyang biyaya, panaguin sa biyaya ang aming kapatid na ito, Panginoong Yesu Cristo, sa pangalan ng nagtitiwala ko. Amen. 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 Congratulations!